Thank you, Bubbles. Thank you, Sister Irene. Ang dami ko sanang gustong i-share sa inyo dahil nga po minsan lang ako makapunta rito. Noong na-finalize na yung pag-speak ko po dito, I was made aware na ayon po kay Jonathan, na pag daw pumasok dito ngayon ay parang langit na ang pakiramdam. Kasi po air conditioned daw. Kaya po sabi ko, Mami, kailangan mag-prepare ako. O kaya po hinalugog ko yung aking locker at naghanap ako ng coat at sabi ko, baka malamig, hindi ako tatagal. Opo. At totoo naman po, na you have a beautiful house of worship, very conducive, very convenient to worship God in this place. At yun nga lang, ang isang worry ng pastor, kapag ganitong kaganda at ka-convenient yung lugar, baka matulog. So wala namang ganun dito sa Darangan, walang natutulog. Okay, so salamat po. And then, medyo naunahan ako kasi sana ay later on ay isi-share ko sa inyo yung tungkol sa ginagawa ng Panginoon sa life in Christ. Tama po yung banggit ni Mami, tama po yung banggit ni Bubbles, na sa biyaya po ng Diyos, tayo ay nagkaroon na ang life in Christ ay nagkaroon na ng 6 na anak. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa ngayon, yung 2 anak na to ng life in Christ ay on the way. Ang Darangan na pinangungunahan ni Pastor Benj Cantoria, meron silang 2 church planting ngayon. At ang Gupiing Christian Fellowship na anak ng Life in Christ ay meron na ring 2 churches ngayon. Palakpakan po natin ang Panginoon. So it means to say na ang Darangan ay marami ng apo at marami ng apo sa tuhod. Mas malakas sa palakpak sa Panginoon. Amen? So hindi po nasayang ang lahat ng pagpapagal. At kung kayo po ay nandito, maaaring kayo ay bago dito, I will encourage you na kayo po ay manatili sa church. At habang kayo po ay narito sa DCCI, ay ibigay po ninyo ang inyong sarili, ibigay po ninyo ang inyong buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Purihin po ang Diyos. Kahit po 2 days ko lang natanggap yung team for this anniversary, the Lord has led me to speak to you something that is very related to our team this morning. At ang atin pong tema sa umagang ito ay Vision and Passion for Soul. Kung kayo po ay nagsusulat, magsulat po kayo para po maalala nyo na minsan ay pinag-usapan natin itong bagay na ito. Pangitain at pasanin para sa kaluluwa. Acts chapter 16, reading from verse 6. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia, sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Mysia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinia, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Mysia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng pangitain. May isang lalaking taga-Macedonia nakatayo at nakikiusap sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita.
Tayo po ay saglit na yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa mga salita ninyo na amin pong binasa at ngayon po ay aming pagbubulay-bulayan. Nihiling po namin na ang Banal na Espiritu ang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin at hayaan po ninyo na ang puso mo at ang puso ng bawat isa sa umagang ito ay tunay pong magkaugnay at magkaisa upang mula po sa puso ninyo, Panginoon, ay dumaloy sa amin ang inyong kapahayagan. And let every word that will be spoken this morning, let it be a personal word coming from you, for every one of us here. Lord, we submit unto your authority. Be glorified today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let me begin the message by this passage or a verse from Proverbs chapter 29, verse 18. It says, "Where there is no vision, the people perish." And I want to translate it from here. Ang sinasabi, kung walang pangitain, ang tao ay napapahamak. In other words, mga kapatid, napakahalaga na ang bawat isa ay magkaroon ng pangitain. Napakahalaga na ang simbahan, ang iglesia ng Panginoon ay merong pangitain. Sapagkat kung walang pangitain, alam na natin kung ano ang posibleng mangyayari. Sa Tagalog po, ang translation, ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Yung vision ay translated into patnubay. At ano nga po ba ang aasahan natin kung walang patnubay ng Diyos sa atin? Anong aasahan natin kung walang patnubay ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Walang patnubay ng Diyos sa ating mga pamilya, walang patnubay ng Diyos sa kanyang iglesia. Indeed, without vision, people perish. And what is a vision? A vision is a clear mental image of a preferable future imparted by God to His chosen servants. Yung puraw pangitain ay isang malinaw na kaisipan o imahe, larawan ng mangyayari sa hinaharap at ito po ay ipinagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. And I believe it is based upon an accurate understanding of God, of ourselves, and the circumstances around us. Another definition, a vision is a picture of desired future. In other words, kung wala tayong vision, wala tayong gagawin. Kung wala tayong pangitain, lahat tayo ay mauupo lamang at maghihintay ng anumang posibleng mangyayari. Ang lahat ng bagay ay magiging by chance. Nagkakataon lang. But with vision, meron tayong katiyakan na mangyayari ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. It is a supernatural way of revelation from God. Well, because vision comes from God. And what is passion? Ano naman yung passion? It is a strong feeling of enthusiasm or excitement for something or about doing something. It's like kung ang mga nanay ay maybe naglalaba, dahil passionate sa paglalaba, maniwala kayo kahit basahan, nilalaban yan. At hindi masasatisfy yan hanggat hindi niya nakikita yung pinakagusto niyang makita doon sa kanyang ginagawa. Because she is passionate. And when a pastor is passionate in preaching the gospel, makikita niyo po sa kanyang pagtayo, sa kanyang pagkasalita, yung kanyang aura, yung kanyang tindig, makikita niyo po yung passion sa kanya. Passion is the power that drives a vision.
yung passion, yung matinding pagnanais o pasanin, ito po ang nagbibigay kapangyarihan doon sa vision. Because we may have a vision, pero kung walang passion, wala ring mangyayari. Kahit tayo ay mayroong vision, kung ang vision na yan ay nasa isip lang natin, nasa puso lang natin, pero walang passion, walang gigil, walang mangyayari. Napapansin niyo po ba? Sa ating mga pamilya, kapag si tatay walang gigil, pag si nanay walang gigil sa kanyang mga tungkulin, walang mangyayari sa pamilya. Pero look at them. Look at those families na ang mga ama at inantahanan, mayroong gigil sa kanilang responsibilities. Makikita nyo kahit na anong mangyari, kahit na ang dumating, magaganap at magaganap kung ano ang kanilang pangitain, kung ano ang kanilang plano at layunin. Kasi mayroong passion. Without vision and passion, there is no salvation of soul. Kung walang pangitain, kung walang pasanin, wala hong kaligtasan ng kaluluwa. At purihin ang Diyos because God had a vision and passion for the world. Purihin ang Panginoon because Jesus had a vision and passion for us. Purihin, salamat sa banal na Espiritu sapagkat nagkaroon siya ng pangitain at pasanin para sa bawat isa sa atin. Somebody had a vision and passion for us. Kaya ikaw ay narito, kaya ikaw ay nakakilala sa Panginoon, kaya ikaw ay naligtas kasi merong isang tao, merong church na nagkaroon ng pangitain at pasanin para sa iyo. At yung pangitain at pasanin na yan na nagtulak sa church, yan nagtulak sa kapatid, sa mananampalataya upang kahit anong mangyari, ibabahagi ang salita ng Diyos, ibabahagi ang buhay upang tayo ay makakilala sa Panginoon. And praise God! Here we are, praising the Lord. Because somebody had a vision and passion for you and me. Kaya po mahalaga yung vision and passion. But the question is, paano tayo magkakaroon ng pangitain at pasanin sa kaluluwa? Bibili? Maybe a-attend ng seminar? Gagaya kaya sa kabilang church? Kasi very effective yung ginagawa nila, masaya sila. Hihingi ng tip, no? Because I believe vision and passion for soul come from God. Sa Diyos nang gagaling. At malibang meron tayo niyan, hindi natin magagawa yung mga ipinagagawa sa atin ng Panginoon. You will remain seated diyan sa lugar niyong yan. At masaya na kayo ay nagsisimba tuwing araw ng linggo. Tingnan nyo nga yung kalapit ninyo. At tanungin mo siya, ako ba yun? Ako ba yung paglinggo lang narito at pagdating ng Lunes hanggang Sabado, I don't care. Because the problem is that you don't have vision and passion for soul. Pero kung merong pangitain at pasanin sa kaluluwa, hindi ka papayag na wala kang ginagawa para sa kaharian ng Diyos. Kaya po mahalaga. Pero paano tayo magkakaroon nito? So, ubos na po yung parang 10 minutes ba? Hindi. Excited ako makita si Chab. Number 1. Write this down. Para magkaroon ng pangitain at pasanin para sa mga kaluluwa, kailangan maging sensitibo sa pangangailangan ng tao. We must be sensitive to the need of man. Verse 9. May isang lalaking taga Macedonia nakatayo at nakikiusap. I want you to look at the word used here. Isang lalaking taga Macedonia nakatayo at nakikiusap. At ang pakanyang pakiusap, tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Kung titingnan natin ay hindi ho basta simpleng pagsasabi ng kanyang pangangailangan because the Word of God tells us nakatayo at nakikiusap, namamanhik
Parang sinasabi niya, please, please! There was an urgency. Please, tumawid po kayo sa Macedonia, tulungan ninyo kami. Alam ko na iintindihan natin kung ano ang klase ng appeal na ito. Hindi ito yung parang, Mami, gusto ko iced tea. Mami, gusto ko kare-kare naman. Hindi. Kundi ito yung appeal, yung paghingi ng tulong na sinasabi, kung hindi kayo dadating, kung hindi kayo pupunta rito, mapapahamak kami. Nakatayo at namamanik. Siguro nakataas pa yung kamay, please! Yun ang nakita ni Apostle Paul sa kanyang vision. Yun ang nakita niya. Many times, ang ating madalas na nakikita po yung mga basic need ng tao. Ano ba yung basic needs ng tao? Shelter, food, clothing. May nadagdag na. Internet connection. Data. Would you believe, parang kung wala ang internet connection, it would be hard, difficult for us to live our daily lives. At kung minsan, ang dating sa atin, kung meron ng lahat na ito, shelter, food, shelter, internet connection, minsan iniisip natin, okay na ang buhay. Pero gusto ko pong ipaalala mga kapatid, that the greatest need of man is the salvation of his soul. Ang pinakamalaking pangangailangan ng tao ay yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Because man without Christ is perishing. Kung wala si Kristo sa buhay ng isang tao, siya ay mapapahamak. Walang magandang bagay na mangyayari sa kanyang buhay. You know why? Because God without man is still God. But man without God is nothing. Kung walang tao, ang Diyos ay Diyos pa rin. Pero ang tao, kung wala ang Diyos, walang saysay ang buhay niya. And you have seen it. And I have seen it. I have experienced it. Kung hindi ko nakilala ang Panginoon, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. But I'm very thankful to God. Sapagkat ang Darangan Church ay nagkaroon ng pangitain at pasanin. At itong pangitain at pasanin na to, ito po ang nagtulak sa church upang abutin ang mga kabataan noong mga 1986. It's been a long time. It's been a long time. 37 years ago. Mga ganyan. 37 years ago. I'm so grateful sa church. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na mayroong Darangan Christian Community Church. Kung hindi, walang nakatayo sa inyong harapan na para sa mami ko, ako po ang pinakagwapo. Well, hindi ko naman po talaga masisi, ano? Obvious naman po. Matthew 16 verse 26, look at the Word of God. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? The Word of God is telling us, kahit mapunta sa atin ang buong daigdig po pinag-uusapan dyan. Pero, ni kalahati, ni 1/4, ni wala nga tayo, kadalasan sa atin marami, walang lupa. Pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kahit mapunta sa iyo ang buong daigdig, kung ang kaluluwa mo naman na mapapahamak, wala ring saysay. Bakit? Sapagkat ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, yung kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Proverbs 29 verse 18, where there is no word from God, people are uncontrolled. This is another translation from International Children's Bible. People are uncontrolled. Ito po ang katotohanan, ito ang makikita natin sa ating panahon. Ang mga tao walang control, ang mga tao walang direksyon, ang mga tao walang nakikitang mga gandang bagay, ang mga tao walang pinupuntahan. Restless ang tao. Nakakalungkot. At tayo mga manampalataya, mga kapatid, hindi tayo po pwedeng magkibit-balikat. Sapagkat kung tayo magkikibit-balikat, parang sinasabi natin, mapahamak na ang asawa ko, mapahamak na ang mga anak ko, mapahamak na ang aking mga kaanak, mapahamak na silang lahat, wala akong pakialam. Sapagkat kailangan ng tao ang Diyos. We need to have the compassionate heart of Jesus. Kailangan natin ang isang pusong katulad ng puso ng ating Panginoong Jesucristo. In Mark chapter 6 verse 34, paglunsod ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol.
Yan po ang paglalarawan ng salita ng Diyos patungkol sa tao. Ang mga tao ay mistulang, mga tupa na walang pastol, walang umaakay. There is no sense of direction kung ano na lang gustong gawin. Katulad ng panahon ni Noe, na ang mga tao ay nagsasaya, nagpa-party, nagiinuman sila, nag-aasawahan sila, etc., etc. Walang sense of direction ang kanilang buhay. And look at us now. Tingnan po ninyo ang ating paligid. Tingnan po ninyo ang ating mga kabataan. Tingnan po ninyo mga ama, mga ina ng tahanan. Tingnan po natin ang mga tao sa ating paligid. Walang direksyon, sila po ay mga tupang walang pastol. And we ask ourselves, saan tayo pupunta? Saan tayo hahayo? Kung ito pala ang kalooban ng Panginoon. I tell you, mga kapatid, kung tayo ay sensitibo sa pangangailangan ng tao, you will see and you will find out that every lost soul is a mission field. Hindi kailangan pumunta ng Mindanao. Hindi kailangan pumunta ng ibang bansa. Bawat kaluluwa na walang Kristo ay lugar para tayo ay magmisyon. Bawat kaluluwa na walang Kristo ay mga lugar upang abutin natin at maibahagi sa kanila ang salita ng Panginoon. Kung minsan iniisip natin magmisyon sa ibang lugar, sa malalayo, ang asawa mo nga, hindi pa ligtas. Mga anak mo, hindi pa ligtas. Biyenan mo, hindi pa ligtas. Lagi mong kaaway. Perhaps. Why? The heartbeat of God is soul. Kaya po bawat kaluluwa ay mission field. Every time it beats for the lost. Bawat tibok ng puso ng Diyos ay tumitubok para sa mga kaluluwang napapahamak. Kaya po nasa ating harapan yung mga tao na po pwede nating abutin ng salita ng Panginoon. But more than the sharing of the gospel, we must share our lives. Higit pa doon sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, ang ating i-share sa kanila, ang ating ibahagi sa kanila yung ating buhay. Let our lives be a testimony to the world. Yung ating buhay ay maging patotoo sa kanila. Tumingin po kayo sa akin, mahalaga ito na sasabihin ko. Ang hirap po talaga mag-evangelize, mag-share ng gospel, pag ang buhay natin palpak, nakakahiya. Pagtatawanan ka, pagtatawanan tayo. Pagtatawanan tayo. Wala talaga tayong magagawa, wala tayong maaabot. Pag ang buhay natin ay hindi po nakaayon doon sa kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, kayo ang asin ng sanlibutan. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat nagliliwanag tayo. Dapat nagiging malasa tayo. Yung bang ano ang nakikita sa atin ng tao? Tayo ba ay blessing sa kanila? Sila ba ay natutuwa para sa atin? 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, yung mga dating buhay ay wala na, ngayon siya ay bago na. Ang isang totoong Kristiyano, ang isang totoong gagamitin ng Diyos, ang isang totoong magkakaroon ng pasanin para sa mga kaluluwa, para sa mga tao, ay yung mga tao na binago ng ating Panginoon. Tanong ko, tayo ba ay binago na ng Diyos? Tanungin mo nga yung kalapit mo, bago ka na ba? Hindi ho ba? Mga kapatid, 69 na taon na ang church. At kayo ang tagal na rin ninyong mga mananampalataya. Kumusta po tayo? Ayos po pa tayo? Gusto nating gamitin tayo ng Panginoon, pero mukhang imposibleng mangyari hanggat ang ating buhay ay wala sa hulog. Tagal mo na mananampalataya, ganyan ka pa rin. Ano ba yan? Sa halip na maging blessing, sabi nung kapitbahay, praise the Lord pa yan. Palpak naman. At ang pinakamalungkot pa, kuminsan or madalas, yung magkakapatid sa Panginoon, sila pa ang nag-aaway-away. O wala naman yan sa DCCI. Wala naman, praise God. Ha? Magkakapatid sa Panginoon, pero sila. Paano naman tayo gagamitin ni Lord? Wow. Roon ng pangitain at pasanin sa kaluluwa. Una, kailangan maging sensitibo sa pangangailangan ng tao. Kailangan ng tao ang Diyos, kailangan ng tao tayo, sapagkat tayo ang instrumento ng Diyos upang sila ay maabot.
Amen? Pangalawa, paano magkaroon ng pangitain at pasanin sa kaluluwa? Number 2, kailangan maging sensitibo sa tawag ng Diyos. Maging sensitibo sa tawag ng Diyos. Verse 10, pagkatapos ng pangitain ito, gumayak kami agad sapagkat natanto namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Kami tinatawag ng Diyos. Every believer of God is called to win soul, to evangelize, to testify about Christ. Bawat mananampalataya ay tinatawag ng Diyos upang magbahagi ng kanyang salita. Hindi lahat po pwede maging pastor. Hindi lahat po pwede maging ebanghelista. Or iba pang mga ministry. Pero ang lahat ng mga mananampalataya ay tinatawag para magbahagi ng salita ng Panginoon. No ifs, no buts. Walang kondisyon. Bawat isa sa atin ay tinatawag ng Panginoon upang tayo ay magbahagi ng kanyang salita. And we must exemplify and show our people how to pray, to care, and to share the gospel. Bilang iglesia ng Panginoon, it is our responsibility. It is our responsibility, pastors. If you are a pastor, listen carefully. It is our responsibility to prepare, to train our members, our people, to pray, share, and care, and share the gospel. Hindi nila magagawa yan sa kanila lang. It must be intentional. I-train sila, sanayin sila. Bawat isang mananampalataya dapat katulong sa gawain ng Panginoon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. We are called to go and not to wait for people to come. Tayo ay tinawag upang humayo, hindi upang hintayin ang mga tao na lumapit sa atin. There's a problem with most churches. They grow by chance. Sa halip na tayo mismo ang umaabot sa mga tao, ang mga churches, ang mga mananampalataya, naghihintay na ang mga tao ay lumapit sa atin. Mali po yan. Sapagkat sabi ng salita ng Panginoon, Matthew 28 verse 19, ito ang dakilang pagsusugo, or sa English po, the Great Commission. Sabi ni Jesus, therefore, go. Amen? Go and make disciples of all nations. Pinapahayo tayo ng Panginoon. Alam niyo, isang malungkot sa mga churches sa ating panahon, napakahusay po sa mga fellowship. Mahusay po sa mga sayawan. Napakagaling sa mga lutuan. Fellowship. Tapos gagawa pa ng GC, Co-fellowship. Yun ang pangalan ng kanilang fellowship. Co-fellowship. Ibig sabihin, copy yan. Diyan magagaling ang churches. Pero alam ko hindi naman ganyan ng DCCI. Pastor Chab, hindi ganyan. Okay. Ang lahat, nag-go-go. Humahayo lahat. Praise God. Life in Christ is not as big as yours. We have a very limited resources, I tell you. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, maitanim sa puso ng bawat mananampalataya at mga kapatid yung kahalagahan ng paghayo. Let me warn you, kayo mga nasa worship team at nasa mga technical, kung minsan mayayabang. Alam niyo sabihin, sorry kayo dyan sa soul winning and evangelism. Basta kami sa worship. Ito talaga ang ministry namin. Dito kami gagamitin ni Lord para kayo ay mailapit namin sa Panginoon. Ang kapal mo. Bakit kung wala ka, hindi na makakalapit sa Lord ang mga kapatid? Kung hindi ka makapagpapakanta, hindi na magagawa ang pagsamba sa Panginoon. Tumingin kayo sa akin, mga worship leaders, worship team, and nandiyan sa technical. Ito sasabihin ko, Pastor Chab, Pastor Tinyo, kung itong mga kapatid na to ay hindi humahayo, palagay ko hindi sila dapat nandiyan dyan. Gusto nila lagi nasa aircon. Pagkatapos yung iilan ang laging humahayo,
nagkakapawis-pawis, hinahabol ng aso, hinahabol ng taga, katulad ng nangyari sa amin ni Pastor James. Tapos yung worship team, nandito, kami mas malapit kay Lord kasi worship leaders kami. Yabang. Sabi mo sa kalapit mo, tinawag ka para magbahagi ng salita ng Diyos. Yung life in Christ, katulad po na nabanggit ko, maliit kumpara sa inyo pagdating sa resources. Pero ang pinakamalaki kong resource ay ang tao. Because every Sunday, 3 grupo kami na nagpupunta sa church planting every Sunday afternoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. God be the glory. At sino ang bumubuo ng mga grupo na yan? Yung worship team kasama dyan. Yung nasa technical kasama dyan. Sabi ni Ivan, naanyayahan pa si Pastor? Yung iba naman, mga young people, ang iniisip puro, paano magkakaasawa. Isaiah 60 verse 22, if the time is right, I, the Lord, will make it happen. Huwag ka na maghanap ng mga pangasawa. Hintayin mo na lang nabigyan ka ni Lord. Kasi pag galing kay Lord, katulad ng misis ko, the best. Katulad ni Sister Irene, yeah. Sabi ni Pastor James, yeah. Tayong lahat, tinatawag ng Panginoon. There is no such thing as laity and clergy when it comes to the preaching of the Word of God. Bawat mananampalataya. Sabi mo sa kalapit mo, ikaw yun. Amen. Matatapos na po ako. Si Mike. Sir Mike. Okay. Ito po, seryoso ako ha. Let me ask the leadership of the church. What is your program for evangelism and church planting? Do you have year in, year out, anong ginagawa natin? Malinaw ba yan ang programa natin sa church planting? How much allocation do you have for church mission? Look at your building. Parang langit talaga, oh. Pero stipulated ba sa inyong budget kung magkano ang gugulin sa misyon? If I were you, this is an unsolicited advice. Find a pastor that will pastor the church planting program of the church. Yung focus niya talaga, church planting. Tapos sa dami ng members, bubuo kayo ng mga 6 na church planting teams. Every Sunday afternoon, hahayo. Pagkatapos, wag po kayong magagalit sa akin. Salamat si Sir Rosing. Yung mga pastor, let me talk to you. Tayong mga pastor, kailangan alam natin kung ano ang calling sa atin ni Lord. Dapat alam natin kung ano calling sa atin ng Panginoon. Kasi po, pagka maliwanag at maayos yung understanding ng ating calling mula sa Panginoon, maliwala kayo, magagawa nyo ng maayos yung mga dapat gawin. At i-eliminate ninyo yung mga bagay na walang kinalaman sa calling sa iyo ng Panginoon. Alam niyo, napapansin ko maraming mga pastor, napakaraming mga ginagawa. Punta rito, punta ron. Sama rito, sama ron. Tanungin mo kung ano nangyayari sa church. Wala. Kasi hindi maliwanag kung ano ang calling niya. Hindi niya lubusang naiintindihan kung ano ang ipinagagawa sa kanya ng Panginoon.
So kung nais nating magkaroon talaga ng pangitain at pasanin para sa mga kaluluwa, dapat sensitibo tayo sa pangangailangan ng tao. Pangalawa, dapat sensitibo tayo sa tawag ng Diyos. Bawat isa sa atin, tinatawag ng Panginoon. Pangatlo, kailangan maging sensitibo sa banal na Espiritu. We must be sensitive to the Holy Spirit. 6-8. Sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo. Meron sanang plano si Paul na dito pumunta, pero pagdating nila dito, sabi ng Holy Spirit, no, don't go. Pupunta sana sila dito, but the Holy Spirit told them, no, don't go. At they yielded to the Holy Spirit. I tell you, kung hindi sila nakinig sa banal na Espiritu, hindi nila nakita, hindi sila nagkaroon ng pangitain ng isang taong nakatayo at namamanhik, humihingi ng tulong. Pero bakit nagkaroon sila ng pangitain? Kasi nakinig sila sa Holy Spirit. Nakinig sila sa banal na Espiritu when the Holy Spirit tell them not to go. Hindi sila tumuloy. Napakahalaga po noong pakikinig sa banal na Espiritu. Madaling makinig sa tao. Madaling gumawa ng maraming bagay. Pero ang tanong, yan ba talaga ang sinasabi sa atin ng Diyos na ating gawin? Pero kung gusto mo magkaroon ng pangitain at pasanin sa kaluluwa, listen to the Holy Spirit. The Holy Spirit is the source of vision and passion for soul. Sa Kanya talaga nang gagaling. The Holy Spirit is the true director and leading role in evangelism, soul winning, and mission. Kung hindi banal na Espiritu ang nagsasabi sa atin, don't go. Kung hindi malinaw sa atin na ito ang kalooban ng Diyos, don't go. Pero kung ito ang pinagagawa ng banal na Espiritu, wala tayong ibang pwedeng idahilan, kundi tayo ay susunod sa Kanyang ipinagagawa. The Holy Spirit is the power for soul winning. Ang banal na Espiritu ang kapangyarihan sa pag-akay sa mga kaluluwa. In Acts chapter 1 verse 8, bagong panganak na iglesia, takot na takot, nagtatago doon sa upper room sapagkat sila po ay hinahanting noong mga panahon na yon. Habang sila po ay nahasilid, ang ginawa ng mga alagad, sila po ay nananalangin sa Panginoon. Tumatawag sa Diyos, humihingi ng tulong sa ating Panginoon. And in chapter 1 verse 8, sabi po ng salita ng Panginoon, but when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the outermost part of the earth. Pagdating ng banal na Espiritu, bibigyan kayo ng kapangyarihan, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, at sa lahat ng sulok ng daigdig. Palakpakan po natin ng Panginoon. We see, if you are going to read the church history, and it's in the book of Acts, makikita natin na pagkatapos ng pangyayaring ito na sila'y mapuspos ng banal na Espiritu, they started preaching the Word of God. Nagsimula silang mangaral ng salita ng Diyos, nagpagaling ang Panginoon ng maraming karamdaman, nagligtas siya 1 araw, 3,000, 1 araw, 5,000 ang mga tao ang kumikilala sa ating Panginoon. Gumawa sila ng mga kagilagilas na mga himala. Bakit? Sapagkat ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang sumasama sa kanila. Napatutunayan nila ang pangako ng Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Why? Because it is the Holy Spirit that convicts men about sin. Ang banal na Espiritu ang siyang gumigiyagis sa puso ng tao tungkol sa kasalanan. Hindi yung ating mga gandang salita. Hindi yung sila ay paaawain natin. Hindi yung sila ay tatakutin natin pag hindi ka nanampalataya, imperno ka. Hindi po. If we have the Holy Spirit in us, ang Diyos mismo ang mangungusap sa puso ng tao upang talikuran niya ang kasalanan at siya ay magsuko ng kanyang buhay sa ating Panginoon. Amen? It is the work of the Holy Spirit.
I remember 37 years ago, itong church na to ay rap. So you're so blessed na napakaganda na ng church. Pero nung time namin ni Kuya Jonat, saka yung tatlong eyes, si Imong, si Ian, at si Mati pala, no? Nandito ba si Mati? Nandito pa? Oh, eyes talaga, eyes. 3 eyes. Ha? Tapos si Pastor James, kaya Jonat, naalala ko, every Saturday afternoon, naglilinis na kami ng church. Meron dyan siguro mga 3 bariles ng tubig. Tapos si Kuya Jonat, expert siya magwalis. Expert naman kaming magbuhat ng tubig. Kasi pag ibubuhos mo yung tubig, mula doon sa dulo, papunta rito sa unahan, kasi may elevation to may klebe to ibubuhos po namin yung tubig, si Jonathan naman, sasabayan po ng walis. Walis po yan, walis. That is every Saturday evening. Tapos, pero isang pangyayari sa buhay ko ang hindi ko makakalimutan. And it really changed my life. And I believe it was the work of the Holy Spirit of the living God. One prayer meeting. I don't know if Pastor Tino knew about it. One prayer meeting. Bago pa lang naman din ako noon. Bago pa lang din. One prayer meeting. Nagkakaroon po ng praise and worship. Hindi kasing galing ngayon yung worship team noon. Kasi simpleng gitara lang at saka yung alam kong may magagawa ang Diyos. Ang lakas ang boses si Pastor Tino. Siyempre, paborito niya yung mga ganung mga kanta. Ako medyo nakahabol na ako doon. Dumating na ako sa one way Pero that night, Pastor Tino, to tell you, nung gabi na yan ng prayer meeting, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Because that night, I was crying. I was crying so hard. I do not understand why. Isang bagay ang sinabi ko sa Panginoon nung gabi na yon. Sabi ko sa Kanya, Panginoon, simula po sa gabi na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin sa akin at sa pamamagitan ng buhay na ito. And everything started that night. You know, now I realize, paglipas ng maraming mga taon, na patunayan ko at naintindihan ko that it is the Holy Spirit move in my life. Palakpakan po natin ang Panginoon. And it changed me. It changed my life. It turned my life upside down. The power of the Holy Spirit living in you, living in me. I tell you, pag meron tayong sensitibo sa pangangailangan ng tao, sensitibo tayo sa tawag ng Diyos, at sensitibo tayo sa banal na Espiritu, maniwala ka, hindi maaring hindi ka gagamitin ng Panginoon. Pastor Tino, do you still remember, one Saturday morning, maulan, magkakasal ka nun sa isla sa Subay. Ako ang sidekick mo. Pero dahil napakaulan, sabi ko kay Pastor Tino, tutuloy ba tayo ang ulan? Sobrang lakas ng sama ng panahon. At hanggang ngayon, nasa puso ko, nasa isip ko, ang sinabi ni Pastor Tino. Sabi niya, kung maglalaro lang tayo, hindi na tayo tutuloy. Sabi niya, ministry ang pupuntahan natin. I believe it is the Holy Spirit's working
para magawa natin yung mga bagay na parang imposible at mahirap para sa ating gawin. Palakpakan po natin ang Panginoon. And the biggest test in my life and in that calling, but by the power of the Holy Spirit, it came in October 2011. You know the story. We lost our unika iha. Nawala yung aming anak, si Given Grace. It almost shattered us. It almost led us to give up. But we are very thankful that the Holy Spirit is alive. The Holy Spirit is active. Tutulungan ka, sasamahan ka sa mga panahon at sa mga bagay na hindi natin kayang gawin sa pamamagitan ng ating sariling lakas at kakayahan. When the Holy Spirit comes upon you, you will receive power. And you will be my witnesses. I tell you, the power of the Holy Spirit is primarily for reaching the lost. For reaching the lost. It was the first time that the Holy Spirit was promised to the church, to the believers. And it was promised in connection to the preaching of the gospel. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya't kung tayo ay naniniwala na nasa atin ang banal na Espiritu, ang isang palatandaan, ang church hindi mapapatahimik hanggat hindi nagagawa yung mandate ng Panginoon na humayo. Humayo. No amount of strategy, methods, system, and program can replace the most important and soul part of the Holy Spirit. Sabi po ni Oswald J. Smith, the fullness of the Spirit is not a question of our getting more of the Holy Spirit, but rather of the Holy Spirit getting more of us. It is not how much the Holy Spirit you have, but how much the Holy Spirit has you. Hindi yung kung gaano karaming Espiritu Santo na meron tayo sa ating buhay, kundi kung gaano ang buhay natin ay pag-aari ng banal na Espiritu, and that's the only time, and that's the only opportunity and occasion that God can use us mightily for the glory of His name. I will end up, sabi po ni Bishop Noel Pantoja, when a church is on fire, it is on fire in evangelism and soul winning. Kapag ang simbahan ay nag-aapoy, dapat ito ay nag-aapoy sa paghayo at pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, kamusta po tayo? Kamusta po ang church? Is it on fire? Kung on fire sa pagpupurit, pagsamba sa Panginoon, hindi problema, napakabuting bagay sapagkat yun ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kung ang church ay on fire sa mga fellowship, hindi masama sapagkat yan din ay kalooban ng Panginoon para sa atin. Kung ang church ay on fire sa iba't ibang mga bagay na ating ginagawa, hindi masama. Pero kung atin pong nakakaligtaan at iniiwan, yung ipinagkatiwala at inuutos sa atin ng Panginoon na tayo ay humayo at abutin ang buong mundo, abutin yung pinakamalapit sa ating mga buhay, mukhang may problema po ang church. And that's my challenge to you this morning, mga kapatid. Kailangan natin ang pangitain, kailangan natin ang pasanin galing sa Panginoon. Maging sensitibo sa pangangailangan ng tao, maging sensitibo sa tawag sa atin ng Diyos, at maging sensitibo sa banal na Espiritu. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? At nais kong anyayahan ang worship team to please come.
Nais ko po na ang bawat isa sa atin ay pumikit. Let's close our eyes. Then you bow your heads. Pag po ninyong intindihin yung inyong nasa kanan at nasa kaliwa. I believe that the Holy Spirit is powerful in this place. The Holy Spirit is here. Kung papaanong ipinangako niya ang kanyang pagsama sa unang iglesia, the promise has not changed even a little bit. Hallelujah. You search your heart. Search yourself this morning. Hindi naging 69 years for nothing. Naging 69 years kasi ang Diyos ang sumama at nanguna. Nakaabot sa 69 na taon sapagkat ang banal na Espiritu ang nagbigay kapangyarihan. Nakatayo ka sapagkat ang banal na Espiritu ang kumilos at gumawa sa iyong buhay. Hindi aksidente, kapatid, na narito ka sapagkat may sinasabi ang Panginoon sa iyong buhay. Nais ng Diyos na ikaw ay magtalaga. Nais ng Diyos na sa umagang ito ay muling isusuko ang buhay. Hindi na para sa kaligtasan sapagkat ikaw ay ligtas na, kundi isusuko ang buhay para ganapin at sundin ang kalooban ng Panginoon when He said, "Go and make disciples of nations." Revelation chapter 7, verse 9. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Isinisigaw nila, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatandang pinuno at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nagpatirapa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos na nagsasabi, Amen! Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen! Ito ay isang pangitain ni Juan. Nagkaroon siya ng pangitain at nakita niya ang bilang ng napakaraming tao na hindi kayang bilangin. At ang mga taong ito ay pawang iniligtas at ngayon ay sumasamba sa harap ng kataas-taasang Diyos. Mga kapatid, let it be our prayer this morning na bawat isa sa atin, tayong lahat na narito ngayon, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, ibilang po ninyo ako. Ibilang po ninyo yung aking asawa. Ibilang po ninyo yung aking mga anak. Ibilang po ninyo yung aking mga mahal sa buhay. Sa mga taong ito, nasasamba at maghahayag ng inyong kadakilaan. Hallelujah. Hallelujah.